Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong nangyari sa Pangulo na nakakahiya daw po. Kahiya-hiya daw po ang nangyari sa Pangulo kay BBM dito po sa summit sa Asia po, sa Asia Summit. At talagang hindi na siya pinasama o hindi talaga nakasama doon sa traditional po na sinasabing picture o magkakasama po ang mga leader sa larawan mga kababayan. Wala po ang Pangulo doon mga kababayan. At nilinaw naman po ng palasyo mga kababayan na hindi naman daw po kahiya-hiya ang Pangulo. Hindi daw po napahiya ang Pilipinas kahit po hindi nakasama doon po sa mga larawan o kuha ng mga leader ng Asia, mga kabayan, na napaka-importante po yan. Di ba? Importante po sa lahat yan kasi titingnan po ng buong mundo yan eh. Yung mga larawan, yung mga picture, hindi ba? Na itong mga leader sa ASEAN, di ba, leader, bakit wala ang Pangulo ng Pilipinas? Bakit? Ayaw ba nilang makakita o makasama ang sinasabing very famous sa Southeast Asia na Pangulo na napakaraming issue, may issue ng pulburon, may issue ng coke, at napakaraming issue ng pagnanakaw sa bansa, mga kababayan. Kaya hindi na nila isinama para makasama sa mga kuha o larawan ng mga leader. Hindi po ba? Pakinggan po natin ito ating kababayan na vlogger, mga kababayan. At isunod po natin ang katwiran ng palasyo. Sa loob at labas ng bansa, tila magaling mangako si BBM. Binatikos ng mga netizens ang pangako na naman ni BBM ng isang magandang pamumuno sa 2026. Ayon sa balita, President Marcos declared the Philippines ready to take the helm of the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN in 2026, promising a leadership anchored on practical, inclusive, and measurable initiatives that will directly benefit the region's people. Sa mga pangako ni BBM sa Pilipinas, may natupad ba? Sa bagay, ang usapan lang ay mangako. Hindi naman kasama sa usapan ang tutuparin ang pangako. Ngunit ang malaking katanungan ng netizens, bakit wala si BBM sa photo op ng ASEAN? Haka-haka tuloy ng mga netizens, baka naman ikinakahiya siya dahil nga sa korupsyon sa Pilipinas. Ngunit ready na ba talaga ang Pilipinas mag-host ng ASEAN sa 2026? Ito ang pinagmalaki at pinagyabang ni BBM. Pero para kay Atty. Rowena Guanzon, aniya, sabi ni BBM, ready na daw ang Pinas mag-host ng ASEAN sa 2026. Pero pag tinanong mo siya, laging walang alam. Ngunit heto na nga ang mas malalang balita. Ang ating mga business community, tinatanong na si BBM kung ano ba ang kanyang gagawin at ano ang kanyang magiging aksyon sa korupsyon o paano niya lalabanan ng korupsyon lalong-lalo na sa ongoing infrastructure scandals. Yan mga tambay, yan po ang sabi po ng ating makabayang vlogger. Mga bayan na wala po at talagang ikinahihiya po ba ng mga Asyana o sa miyembro ng Asian Summit na wala po sa photo ops ang Pangulo mga tambay. Bakit nagkaganon? Hindi kasama mga kabayan. Bakit kaya? Pero may katwiran po ang palasyo dyan mga kabayan. Pakinggan naman po natin ang katwiran ng palasyo na hindi naman daw po nakakahiya. At ang Pangulo naman daw po ay, ito po ang sasabihin po ng tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. Mga tambay, ito po. Ayan, tingnan po natin. Maganda po yung sila rin na sasagot, mga bayan. Malalaman po kung sino po ba ang nagsisinungaling at sino po ba ang pinagtatakban lang ang sinasabing issue at may mga dahilan at kailangan pagtakpan. Ito po mga tambay, pakinggan po natin ang balita naman. Ilinaw na Malacanang na hindi inisnab ni Pangulong Marcos Jr. ang 28th ASEAN-Japan Summit na ginanap
sa ginanap na 47th ASEAN Summit and related summit sa Malaysia. Ito ay matapos mapansin ng ilan na wala ang Pangulo sa traditional photo opportunity. Pero paliwanag ni Malacanang Press Officer Claire Castro, nasa extended bilateral meeting si Pangulong Marcos Jr. kasama ang mga kinatawan ng United Nations. Kaya hindi na nakasali sa handshake photo op kasama ng mga leader sa ASEAN-Japan Summit. Pero nakadalo pa rin naman anya ang Pangulo sa nasabing summit at nakapaglatag ng intervention o talumpati sa harap ng mga leader ng ASEAN at Japan. Sa nasabing summit, iginiit ng Pangulo na mananatiling kaisa ang Pilipinas sa pagsusulong at pagtataguyod ng mapayapa at makatwirang pagtatanggol sa soberanya ng mga naglalayag sa West Philippine Sea. Kaya po mga tambay, yan po ang katwiran ng Malacanang mga tambay. Doon sa traditional na photo op na siyempre may kamayan pa yan, di ba? Mayroon pa silang mga traditional na humahawak-hawak pa yan, di ba mga tambay? Na talagang sinasabing sila ay magkakaisa. Hindi po ba? Pero wala po doon ang Pangulo, mga tambay. Napaka-importante po yun. Di ba? Yung mga larawan na yon, yung mga tradition. Di po ba? Bakit wala? Napakarami pong nagdaang Pangulo na mga may summit, mga Asian summit na ganyan, na ang bansa ay kasapi. Laging nahandyan po ang Pangulo. Laging meron larawan. Di po ba? Ang Pangulo ng Pilipinas ay lagi pong may larawan dyan sa ganyang pagkakataon. Hindi ba? Yung mga photo ops na traditional nila. Hindi po ba? Kasi dyan mo makikita yung mga leader ng ASEAN o dito sa miyembro po ng Asian Summit na ito. Di po ba? Makikita mo yung mga leader. Di po ba? Bakit ang Pilipinas wala? Nahandyan ka. Bakit? Tapos ang katwiran mo, meron ka inatinan? Meron ka inatinan na isang meeting? Hindi po ba? Pagkatapos na sana ng photo ops na yon, photo op, saka ka nag-meeting. Dahil yun talaga yung importante. Dahil doon nagsisimula lahat na kayo ay magkaka-big kiss. Di ba? Magkakaisa ang mga leader sa Asia. Hindi po ba? Lalong-lalo sa miyembro ng itong Asian Summit na ginanap po ngayon sa Malaysia. Hindi po ba? First time. Hindi po ba? Nangyayari lang po yan sa Pilipinas kung hindi po nakakadalo ang presidente. Hindi po ba? Hindi mo makikita na ang presidente ay nahandun po sa larawan. Pero ngayon, nakapagtataka, first time po yata nangyari sa ating bansa na nahandun ang Pangulo, pero wala siya ron sa larawan. Yun po ay po front page po yun sa buong mundo at sa buong Asia. Di po ba? Na nagkita-kita at nag-meeting ang mga matataas na leader ng bansa na kasapi. Di po ba? Bakit yung atin wala? Bakit? Kaya ngayon ang umuugong po ngayon, ano umuugong ngayon? Ikinahihiya ba nila na mga leader ng Asia ang isang Pangulo na katulad ng meron tayo na napakaraming issue, lalong-lalo sa korupsyon at lalong-lalo sa pulburon at coke at higit sa lahat ang ginawa ng Pangulo sa dating Pangulo na ipinatapon, kidnapping ang lumalabas at yan ang pinag-uusapan din sa buong mundo. Bakit kinidnap ng sariling pamahalaan nang walang due process na nakuha ang dating Pangulong Duterte? Pinag-usapan po yan sa buong mundo ang ginawa ni BBM sa dating Pangulo. At alam na rin po ng buong mundo ang ginawang pagtulong ng dating Pangulong Duterte at ng anak na si BP Sara. Hindi po ba para siya'y manalo bilang Pangulo at naipalibing pa ang kanyang ama at binigyan po ng respeto? Hindi po ba? Nirespeto ni dating Pangulong Duterte ang kanyang ama para maipalibing sa mga bayani. Di ba? Libingan ng bayani. Hindi po ba? Na tinatawag. Pero ano po nangyari? Di ba? Hindi kaya tama ang sinasabi ng ating mga kababayan sa nakita nila, kaganapan, na wala ron ng Pangulo? Bakit? Hindi na po nila katanggap-tanggap? Hindi na nila tinatanggap na makasama sa ganong tradisyon na magkakahawak kamay sila? Di ba? At itinataas ang mga leader, sila'y tinataas nila ang mga kamay nila dahil sila'y mga makapangyarihan at nagkakaisa. Nakakahiya, mga kabayan, nakakahiya,
Kahit anong pangatwiranan ng palasyo katulad po ng isang Yusek na mismong siya nung panahon na siya po ay hindi Yusek. Ang tingin niya po sa kanyang amo ay napakahinang klaseng leader. Siya na mismo, mga tambay. Kahit ibalik tanaw po natin yung mismo nagsasalita. Kaya siguro ang tingin din po ng mga leader sa Asia, mga kabayan, ay mahinang leader at hindi magaling na leader ang kanila pong kasama, lalo-lalo ang Pangulo ng Pilipinas. Kaya hindi na po nila sinama doon sa photo op, mga tambay. Hindi kaya, dahil mismo yung Yusek, mga tambay, ang nagpapatotoo. Nagpapatotoo po si Yusek ng kanyang amo nung panahon na siya po ay hindi pa vlogger, mga tambay. Nung panahon na hindi pa siya Yusek, mga tambay, at siya po ay nagbablog. Isa po siyang vlogger, mga tambay. Ano po ang sabi ni Yusek, mga tambay? Ito po, pakinggan po natin ang sinasabi ni Yusek. Ibalik tanaw po natin, mga tambay. Pakinggan po natin. Wait. Untayin natin. Ito po, mga tambay. Maliban sa mga sekretaris niya. Umpisahan po natin. Ito po. Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging mega partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Diba? Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa, and everything. Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging mega partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Yan, mga tambay. Si Yusek Castro po magsabi niya, hindi po si Kamanong. Si Yusek Castro po ang nagsabi niya nung panahon na hindi pa siya Yusek at siya po'y vlogger, abogadong vlogger, mga tambay. Nahihinaan po siya sa Pangulo ng Pilipinas dahil kung ikaw ay magaling na Pangulo, mga tambay, ay hindi ka mag-hire ng napakaraming sekretary. Meron pang Yusek. Meron ka ng mga sekretary. Hindi po ba? Ibang klase. At kasama siya ngayon doon sa Yusek. At ngayon, tigas ang tanggi niya. Parang sinasabi niya ngayon, napakagaling ng Pangulo at napakarami pong dahilan. At kailanman po ay hindi mauubusan ng dahilan si Yusek Castro, mga tambay. Umano. Ganyan po katindi. Kung yung problema nga ng bayan, mga bayan, hindi masolusyonan. Kung yung mismong Yusek, ipinangihingi na po ng tulong. Tulungan na raw po ang kanyang amo. Dahil nga po ang ekonomiya natin ay bagsak na bagsak. Mga bayan, mapupunta na po sa basurahan ang ating ekonomiya. Bakit? Pati po ang ating business sector, ang mga negosyante sa ating bansa, ay binabatikos na po sila, lalong-lalo po sa korupsyon. Hindi po ba ang mga business sector natin, di ba? Ang mga oligarkiya ay nagsasalita na rin laban sa kanila dahil sa talamak na korupsyon na wala pong ngipin o walang aksyon na ginagawa sila. Magmula nung SONA, 2 buwan na po mahigit, nakalipas ang SONA o 3 buwan, wala pa rin ngipin, aksyon. Di po ba? Dahil nagtatakipan. Kaya ganyan din yata. Kung ano ang tingin ni Yusek Castro nung panahon siya'y vlogger, nagbablog na hindi pa siya Yusek, baka ganon din ang tingin. Baka ganon din po ang tingin ng mga leader ng Asia sa Pangulo ng Pilipinas. Napakahinang presidente at napakaraming issue. Napakahirap ma-involve at napakahirap, baka hindi nila matanggap na makasama sa photo ops si BBM. Hindi kaya? Yan po, mga kabayan, ang issue po na nakakahiya sa nangyari po daw sa Pangulo na si BBM sa Malaysia, mga tambay, sa Asian Summit, na hindi po nakita ng mga Pilipino dahil hindi po ine-expect ng mga Pilipino na yung sinasabi ni Yusek Castro, mas importante pa. Mga kabayan, yung sinasabing dinaluhan kaysa magkakasama, mga kabayan, na buong mundo
ang nakatingin doon po sa ginanap nilang meeting o summit. Hindi po ba? Nawala doon ang litrato ni BBM. Kaya po, wala po tayong magagawa. Dahil ang Malacanang naman po, katulad po ng USEC, ay kailanman po, ay hindi po yan maubusan ng katwiran, mga kababayan. Pero, ang realidad at ang katotohanan, ang ating bansa ay lugmok. Lugmok sa kahirapan. Tayong mga Pilipino ang nagdurusa sa ginagawa po nila. Lalong-lalo na wala pong ginagawang aksyon, solusyon sa kahirapan ng bansa. At pati ang ating ekonomiya ay nalalagay na po sa pagbulusok papunta sa basurahan na talagang wala na po halos nagtitiwala sa ating bansa. Dahil nga po ang ating leader ay hindi na rin pinagtitiwalaan umano ng mga leader ng iba't ibang bansa. Hindi kaya. Kaya nakakalungkot po. Binaon pa tayo sa utang at ang solusyon lang, politika. Hanggang ngayon, walang lubay na politika at walang lubay na paggawa ng nanakawin nila. Dahil pati ang 2026 national budget ay napakarami pong naisisingit na pork barrel para sa kanila yata, mga kababayan. Kaya yan po ang ginagawa pong trabaho sa atin ng mga kapitapitagang mga demonyong ito, umano. Maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At yung panalangin at dasal po natin, isama po natin sa ating mga panalangin na maingatan po ang ating bansa at maibalik po sa tunay at maayos na bansa. Katulad po na nangyari po ng 6 na taon sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Maibalik po sana sa direksyon ng ating bansa sa lalong mabilis. Salamat po sa mga panalangin. At ipanalangin din po natin, mga kababayan, na maingatan po ang pamilya Duterte, ang pag-asa po ng ating bansa, ang ating Vice President at ang dating Pangulo, na maingatan po sila sa kapahamakan at mabigyan pa po ng lakas at mahabang buhay ang dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At syempre po mga tambay, ganun din po tayo po magdasal ng tayo po maingatan at ang ating buong sambayanan. At maraming salamat po mga kabayan. Tiis-tiis lang po. Tiis-tiis lang po. Hindi naman po magtatagal at forever at lagi naman po mayroong katapusan ang lahat ng bagay sa ating mundo. Maraming salamat po. Ingat-ingat po. Bye-bye.